anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kaya lang ay maayos nitong ilaw. So, meron tayong Queen of Candles, 6 of Cups, 6 of Cups. Ayan, ano to? Mukhang separation na to ng 10 of Swords natin. Ten of Swords. Ito extra eh. Teka. 10 of Swords. Tapos 6 of Candles. Wands pala to. 6 of Wands. Kala ko 6 of Swords. Ay, Queen of Swords. Wands pala to. Queen of Wands. 6 of Cups. Eh di, iba na yung senaryo kasi kala ko nga 6 of, Queen of Swords. Or like, mag-iba ni Minnie. Sasabihin ko sana separation, pero since nandito nga tong Queen of Wands, ang dating sa akin, may conflict. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ano yung conflict? May presence ng someone else dito, whether ex-partner to or someone new. Pero may flirty woman dito kasi, or flirty man. Kasi kung woman na tao to, pwede rin sa lalaki kung siya ay introvert, introvert. Yun yung katangian nung tao dito. Pero sa bagay, di pa naman natin masasabi kung ito ba in a relationship o baka pare silang single tapos nagbalik lang yung ex. Tingnan natin yung sitwasyon ng bida, kung siya ba ay in a relationship o pare silang single, kasi wala namang masama kung pare silang single, diba? Pero mas maganda kung clear. Letter. Walang lumabas na idea. Alas na, dagdagan pa natin. Kung wala talagang idea, edi yes or no ko na to. Mamaya. Walang lumabas eh. Pero more like sa sa workplace. Empleyado at boss.
May conflict eh. Hindi ko lang kung bakit nag-conflict dun sa Ten of Swords. Siguro dahil, siyempre, bawal siguro sa workplace nila yung relasyon sa pagitan ng empleyado, lalo na kung boss at empleyado. Parang hindi pwede. Or baka yung boss ay in a relationship na, or yung empleyado ang in a relationship. Wala kasi lumabas eh. Pero tingin ko dun siya pumasok sa conflict sa pagitan ng empleyado at boss. Ang dating ano nga ba yung Queen of Wands? Six of Cups. O baka dating boss at dating empleyado, kasi may Six of Cups eh, parang memory na lang. Or baka matagal na silang magkakilala. Pero hanggang dito sa Lenormand, may conflict dito sa dalawang to. Na parang challenging yung connection, so mukhang malabo. So then, siguro dahil bawal nga yung relasyon sa pagitan ng empleyado at boss, or isa sa kanila or both ay in a relationship na, kasi may deception card din naman tayo dito. So ang dating bawal sila mag-connect. Pero nag-uusap pa rin sila. Uusap in general, tawag, text, chat. Pero tingin ko palihim, kasi sneakiness to eh. Palihim na tawag, text. Kasi nga mukhang forbidden yung connection. So whether kayo to or someone na malapit sa inyo, basta ganun yung tinakbo ng story. May dito, flirtatious person or temptatious yung connection. Anyways, to? Four of Pentacles. Parehong 4. Ito nga parehong 10. Pero hindi ko sila pag-iisahin kasi hindi naman to connected dito. So ito lang. Double 4 So Four of Pentacles. Kinlarify ng Ten of Wands. Ito, Four of Wands din. Puro Wands. Ang dating kasi
tawag dito, masaya. May chance na maging masaya yung relasyon nila, pero saglitan lang kasi nga stressful yung connection nila, forbidden affair or forbidden love affair or connection kasi nga patago. So tawag dito, saglit lang yung saya pag nagkita sila, saglit lang din magkita, pero again may 10 of wands na parang may pressure, stress, or tawag dito, na overwhelm, may feeling na parang na overwhelm or mahihirapan sa ganitong sitwasyon. So ulitin ko, whether kayo mismo to or kakilala nyo, basta magkano to, workmate or dati na siguro silang mag-ex or dating magka-workmate or matagal na magka-workmate, pero mukhang magka-workmate. Ngayon, ito na, sa future outcome na tayo. High Priestess. Kasi may ilaw dito hindi makikita. Three of Cups, Emperor. Ang tingin ko may age gap sa pagitan nilang dalawa. Big age gap. O baka itong isa sa kanila ay senior na. O may anak. Pero, depende. Kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi nga, dito para sa inyo, di baka para sa kakilala nyo. Kaya lang kasi, maganda ba to? Meron tayong High Priestess. Intuition kasi to. Wisdom, truth. Intuition. Nasabi ko na ba yun? O mystery. Awareness. Knowledge. Kasi ito third party situation na to. Three of Cups. Siguro yung asawa nito yung makakakutob dito na may possible third party. So doon lang tayo nag-end sa kutob. Makakakutob yung asawa nito. Anong boss? Kung boss man. Or nung matanda. Sino man yung matanda sa connection. Mas matanda. Kasi nagmukha na tong third party situation yung asawa nito. Siya yung makakakutob. So again, hanggang dun lang tayo sa ngayon dahil dun lang tayo nilid ng card. Nakukutuban. Hindi natin alam kung ano pang susunod na mangyayari. Sa ngayon, yun lang. Kutob. Anyways, since love reading naman to, maglagay tayo ng clue.
Ito ang possible zodiac sign ng partner ng Cancer sa reading na to. Taurus, Pisces, kapwa Cancer, so dito ano na, partner or yung mismong third party, alin man dyan. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, itong possible zodiac sign niya, Scorpio, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer ulit, specifically Cancer, kapwa Cancer, kung kakilala, kasi Cancer yun, ito lahat ng water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, at Scorpio. Well, puro water sign talaga. Pero kung kakilala. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Hindi sila magkarugtong. Pero minsan nagdurugtong, madalas hindi. Tingnan natin. So sa topic na to, karon ng discernment, awareness, judgment sa topic ng fierceness. Kasi minsan masyado na palang fierce yung personality, mabagsik, baka hindi natin napapansin, tapos na-offend na pala yung ibang tao. Ngayon, kung kulang sa bagsik, kasi masama din yung kulang sa bagsik, kasi matitake advantage. So, yun yung parang reflection dito, or kailangan ng discernment sa topic ng fierceness. Oh, ito maganda. Creative problem solving. Magbe-bring ng luck. Oh, ayan. Madali na maintindihan. Creative problem solving. Be-bring ng luck. So, siguro, may problemang masosolve sa pamamagitan ng creativity, at yun ang magbe-bring ng luck. Ito, pace over race, ano yun, wonder, pace. Ano siya, ang dating sa akin, magde-daydream ang iba sa inyo for some reason sa period na to. Madalas ganoon. Na parang nagiging time consuming, naubos yung oras ng iba sa inyo, kaka-daydream, kaka-fantasize, kaka-wonder, ganun, kakaisip. Yun, parang nagpapa-slow down sa iba sa inyo, yung pagiging absent-minded or procrastination. Ilan na ba to? Ilang pair na to? 1, 2, 3, 4. Last pair. Ipahin ko ng deck. And to si Azam, limitless possibility.
ang dating sa akin, teka, hanapin ko muna sa internet. Enthusiast. Ano ang Tagalog no? Mahilig. Sigasig. Sabi sa Google Translate, energy na lang. Nakalagay, energy. Constant effort, perseverance, diligence. Di ibig sabihin, yung attention. Maraming pag-iisipan or parang yung attention ng iba sa inyo ay rumble sa period na to. Siguro kaya nag-slow down din dito. Kaka-wonder kung ano yung mas better opportunity or mas better na gawin. Kasi limitless possibility, parang ang dating anything is possible, na parang ang dami niyang gustong mangyari. Sa dami ng gusto niyang mangyari, nandito siya kung anong priority. Kasi nga masyadong energetic yung tao dito, na parang nagmamultitasking na rin. Ayun, ganun dating. Dito tayo sa huling deck. Babasahin ko na lang. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So sabi dito, enjoy this process. Try again. At ang huli, it will soon be solved. Sabagay, nasabi rin naman dito sa creative problem solving. Ito, creative problem solving. Ito naman, it will soon be solved. So ibig sabihin, may mga problema na masosolve o magiging lucky dahil masosolve. Ganun dating. O breakthrough na siguro yung breakthrough. May breakthrough na maaaring mangyari sa period na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.